Hi guys, so hapon na naman no at oras na naman bago umuwi. Pero bago po tayo umuwi ay papakita ko lang po sa inyo itong ating mga naging activity ngayong araw. So dito ay medyo inumpisa na nating linisin pa unti-unti. And yung mga tanim natin ditong mga Madre de Agua ay kailangan nating malinis yung kanyang kapaligiran para makita natin kung ilan yung i-replenish natin dito. And ayun no, medyo konti lang nabuhay sa mahigit 20 na tinanim natin. So sa bandang unahan doon, sa part na yon, bali maraming namatay doon kasi doon sa puno ng nyog na yon, yung puno ng nyog na yon ay na landslide. And yung mga tanim natin doon is nalaglag. So namatay po lahat. And yung banda rito rin, maraming namatay. So dito na lang siguro tayo magre-replenish. Isa lang dito sa may gitna dahil meron pa doon. And subukan natin magdagdag pa doon kahit dalawa sa area na yon. And dito sa daan no, nilalagay ko dito yung ating mga ibang kahoy o mga sanga-sanga. Dahil balak ko pong tabunan yan ng lupa para dumiretso itong daan natin. Para maging organized at maayos. And syempre, linis din, i-maintain natin yung kalinisan dito sa ating farm. So, kahapon pala ay na-install na rin po yung ating source ng electricity. So, ayan na po yung wire. Nandyan na. So, medyo mahaba po yung nano natin dito. Yung nagamit nating wire. Nasa 130 meters po lahat hanggang dun sa may poste. So, yung poste na dadalhin natin dito is mukhang alanganin pa. Dahil kailangan pa palang bunutin dun sa kanyang pwesto. So, wala naman po tayong equipment para bunutin yon. Kaya parang alanganin. So ayun no, dito rin po sa daan natin dito, unti-unti na rin po natin yang inaayos. Dahil nga sa tuwing umuulan, so nahirapan po tayong umakyat pababa. And palagi rin po tayong nadudulas diyan pagka tag-ulan. So hindi natin nabibigyan ng pansin ito noon, pero sa ngayon ay ginagawa na po natin. So ayan. And syempre nandito pa rin po yung ating alagang pabo na nag-iisa pa rin. Pero balak na po natin yan na ibilhan ng kanyang makakasama. So kukuha siguro ako ng dalawa. And itong Muscovy ducks natin, dalawa na lang po yung nandito sa labas na nakagala. So ayan. Bali meron na pong may-ari. Kukunin na lang sa December 24 and gagamitin yata na panghanda or pampulutan. So ito na po no, yung linya ng ating or connection ng ating electricity. So ayan, isang ilaw lang po yung pinalagay ko dito. So brown out po ya. Ay, hindi pala brown out. So ayan. So ayan po, may ilaw po siya. Naibaba ko pala kanina yung niya, fuse. And naglagay na rin po tayo ng isang saksakan lang. Actually, previous po yung mga yan. Kung mapapansin nyo is mga ordinary lang na materyales. And isang ilaw. And yung iba po nating ay pinaiwan ko dito para ipapa-install ko na lang, tinago ko na lang dyan. Dahil hindi naman talaga dito yung dapat na pwesto ng ating kuryente. So dyan po sa ating kubo na itatayo. Bali ipapatransfer na lang po natin yan pag mayroon na po tayong kubo. And dahil nga sa may kuryente na kahit dun sa ating may bandang harapan, yung kubo natin sa harapan. So dinala ko na po dito yung nabili ko noon na solar. So yan, ordinary lang din na solar pero napapakinabangan natin. Actually hindi siya masyadong nagkarga ngayon dahil tanghali na natin siya na install. So ayan, inilaw ko na kanina. So yan po yung gagamitin natin dito sa ating area ng manukan. So naglagay din po tayo dito sa side. So ayan, nakailaw na rin po dahil paalis na po tayo. And kahit na may kuryente na po tayo dito ay
gagamit pa rin po tayo ng solar. So yung kuryente is gagamitin lang po natin yan sa mga ano, importanteng mga gagawin natin. So kung mag-brooding tayo, meron po tayong gagamitin, and pagka mag-incubate tayo, pagka talagang kailangan na natin ng mass production, so meron po tayong magagamit. Pero ang ano po niyan talaga is sa ating pinaka main na kubo na ipapagawa. And lahat solar pa rin po yung gagamitin natin na pailaw paggabi. And ayun nga no, nag-transplant na rin po tayo dito ng ating mga cuttings ng Madre de Agua. So ayan na. Ilang piraso rin po yung nailagay natin. So bukas itutuloy natin dahil nga sa alanganin na po tayo sa oras, pauwi na rin po tayo. And dadaanan po natin yung mga alaga nating kambing, diretso pakain na rin po tayo sa ating mga alagang native na baboy. So ayan. So kahit papaano no, kahit na padahan-dahan ay may mga nagiging accomplishment tayo. And ang nakakatuwa ay finally na-install na rin po yung ating electricity. And papakita ko na rin itong mga gamit nating mga bago dito na binili natin. So ayan. Mayroon po tayo ditong isang piko para mas maganda yung ating pagtrabaho. Kaya lang wala palang handle pagka bumili ka. So ginawa natin is pinadiskartehan na lang natin sa ating katropa. Kawayan po yung nilagay. And eto para sa pait daw pagka tayo po magtatayo ng mga kubo, importante daw. So mga asahan. So marami tayong nabili no, mga plies. So sarili na po natin yung mga ano paunti-unti. Nag-i-invest po tayo sa ating mga equipment. So itong chainsaw natin is matagal na pong ano to, nabili natin. Gumagana pa siya. So ang nagiging problema lang natin dito is yung chain niya. Masyado nang maluwag. Ipapacheck ko sa susunod. Pero ano pa yan, condition pa po yan, nagagamit po natin yan. Yung chain niya lang po talaga mabilis lang siyang lumuwag. So dito nga, oh, ayan. Inaayos na natin. Pagka naayos po yan, itutuloy-tuloy na po natin dyan yung daan. At bubuksan ko na rin po doon sa pinakaunang part ng ating farm doon sa may gate. And paunti-unti lang, dahan-dahan. So matatapos din natin dyan. And ang susunod na binabalak ko is yung tinatambayan natin kubo doon sa taas ay ayusin na rin yung sidings para yung mga alaga nating kambing at saka tupa is dyan muna natin ilalagay. So magkakasya po siguro sila dyan. Tuwing gabi lang naman sila nandyan kung sakasakali. So ayun no, bali unti-unti pong natutupad itong gusto nating mangyari dito. So nung una yung kuryente is parang napaka-imposible, pero ngayon ay meron na. And dito rin po nung una kong trinatrabaho dyan pa lang, sabi nila mahirap daw na magtayo ng structure dito. Pero kung titingnan nyo po is napakahaba na po ng ating pabahay ng mga alaga, and meron na rin po doon na isa. And binabalak na rin po natin na mag-extend papunta doon. So ang ilalagay siguro natin doon is yung mga alaga nating pato. So subukan kong paghaluin no, yung pato at pabo doon. At ang maiwan na lang dito sa area natin dito is yung ating mga alagang manok. So ayun po yung binabalak natin ngayon. Bali maglalagay po tayo ng net. So magne-net na po tayo doon. Medyo patag kasi diyan no, sa may bandang unahan. May konting umbok lang, pero unti-unti natin yan na ayusin. So ayun lang po no sa ngayon. Yung mga iwan pala nating Muscovy ducks is hinalo ko muna dito. And mayroon pala tayong malaking ngayon, or bagong lalaki na Muscovy duck. So ayun po siya. So malaking klase po siya no, malaking lahi. Dahil nga itong mga alaga natin na to is parang na-inbreeding na, maliliit. So liban lang po dyan sa puti na yan. And yung iba yata na ibenta ko, yung iba na hindi nila kapatid. So wala na tayong magagawa doon. Ayun, nag-ano na po tayo. Bali pinalitan ko ng isang inahin at saka isang dumalaga yung kasama nun. So bawi na po tayo dyan. And ayun lang no, sa araw na to. At malapit na ang Christmas. So pakilike na lang po itong aming
video and paki-subscribe na rin po pamasko nyo na po sa amin.